Kabayan, eto, breaking news. Kinumpirma ng isang overseas Filipino workers o OFW sa Europa na dito nagtatago si dating Congressman Saldico para hindi maaresto at maibalik sa Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam sa radyo, sinabi ng OFW na si alias Joyce na 100% nasa bansa kung saan siya nagtatrabaho ang pinaghahanap na bilyonaryong politiko. Hindi naman tinukoy ng OFW kung saang bansa ito sa Europa, bagamat nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may impormasyon sila na nasa Portugal ito gamit ang Portuguese passport. Samantala, idinagdag ni Joyce na kumbinsido siyang nasa paligid lang ng kinaroroonan niyang bansa si Ko kasama ang kanyang 3 Pilipinong driver. Aniya, ang mag-amang driver ang sumusundo kay Ko sa paliparan sa Europa kung saan nakahimpil ang kanyang private plane. Walang dudang madadakma si Ko kung susundin aniya ng mga otoridad ang 3 driver nito, kabilang si Toto Sirabia. Kahapon, sinalakay naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crimes Division o NBI, AOTCD, ang isang condominium sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig City kung saan nagmamay-ari umano ng 2 unit si Ko. Sa inilabas na order ng Korte sa Makati City, hinalughog ng NBI ang 600 square meter condo unit ni Ko para mahanap at pigilang mawasak ang mga dokumentong pwedeng maging ebidensya sa pagmamanipula o bid rigging sa flood control project sa bansa at mga resibo ng advance payment ng mga pinaburang kontraktor. Bunsod umano ito ng testimonya ni Orly Gutesa at dating DPWH Engineer Henry Alcantara na dito dinadala ang mga malitang naglalaman ng milyon-milyong kickback para kay Ko. Dumating din sa lugar ang 7 abogado ng bilyonaryong politiko para saksihan ang operasyon. Nung part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya. Sabi mo galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, sagkita lang po kami doon sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Nasa 14 billion itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, as of December 2024 kasi ito, so 55% na raw nitong kabuang halaga na ito, inaisauli na sa Office of the President. Ang nangyari daw kasi, pinagpalawalan muna ng Office of the President yung ilang mga foreign trips ng ilang mga departamento o kagawaran ng gobyerno. Yan ay para hindi na nga maantala yung mga biyahe, especially kung nakikita nila na very significant at urgent din naman itong mga biyahe na ito.
Pero sa ngayon daw ay nagpakalat na rin daw ang Office of the President ng mga demand letters dito sa mga binanggit na departamento o kagawaran ng COA nang sa gayon ay maibalik na sa Office of the President yung pondo, yung pera nila. Meron na rin daw ibinigay na deadline ang Office of the President para sa mga kagawaran na ito na isauli ang pera. Hindi lang naibigay ni Jose Castro yung eksaktong persya ng deadline dahil hindi niya hawak yung sulat kanina. Pero ito yung inaantabayan na natin at patuloy pa rin naman daw itong minomonitor ng OP. Mr. Chairman, may I follow up your point? Congressman, babasahin ko lang kung medyo matatandaan nyo itong mga just 2025. Alam nyo ho ba na may river control structures sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna worth 48.9 million? Maaari po. Okay. Meron po kayong alam na meron pang isang river control structure along Pagsanghan River, Lumban Section, 48.9 million. Alam niyo ba kung anong kumpanya ni Mariano? Hindi ko po. Can you give us information about the construction company of Mr. Mariano if your staff Wala can... po. Pero kung kinakailangan... isubmit nyo na lang ho sa amin. Opo. No? Wala po. Okay. Meron pang... Kasi ang malalaki sa inyo ho, puros karamihan flood control eh. Meron pong isang 93.5 million again dun sa barangay Mulawin, Pagsanghan, Laguna, 93.5 million. Meron pang isang river control structure along Pagsanghan River, 93.5 million din. Another contractor. So, sa madalit sabi, meron pong mga malalaking flood control projects. Ito pa isa, River Control Structure, Santa Cruz, Laguna, 70 million. My suggestion, if you don't mind, paki-monitor nyo nga ito. Can you give us, we'll give you 7 working days to let us know the status, sino yung contractor nitong mga flood control projects. Kasi marami pong nangyari, alam nyo naman, sa flood control, we just want to be able to make sure na tama yung mga projects ng flood control dun sa distrito nyo at ginagawa ng according to specifications. Hindi sila ghost. Opo, Your Honor. Sa totoo lang po, ang hahaba po ng aming mga ilog. Ano po? Ang hahaba po ng aming mga ilog, ang dami po namin na ilog. Talaga pong kailangan po namin kasi hindi lang naman po para sa baha yung flood control, kundi para pong lumawak yung mga kailugan. Meron pa nga isa dito sa FAMI naman, flood control river structure din. Lahat ng malalaking projects po ninyo nasa flood control, no? Flood control sa Pangil, Laguna, 93.5 million. Construction flood control, Santa Cruz, Laguna, 93.5 million. Alamin ko po, Your Honor. Sige, and then give us the details on the status, sino yung contractor, at we want to find out sino yung Mariano. Opo, Your Honor. Kasi may mga nakikita na akong mga notorious contractors dito sa mga flood control po ninyo. No? Baka hindi nyo lang alam, nakapasok na pala yung sa distrito nyo. Opo, Your Honor. Kaya sila nagsasabi na may naghingi ng advance dun sa distrito ninyo. Yun lang ang gusto kong dagdag. Thank you for that information. Tuloy ho tayo, Congressman. Opo, Justice. So sa 2025 po, ano yung magkano yung GAA? Hindi, wala po akong
Pasensya na po, Your Honor. Hindi po ako nakaupong congressman noon, kaya hindi ko po Hindi, kaya. itong 2025, di ba? Ngayon kayo po, ang- ngayon Oo. po. Anong gaan ninyo ngayon? Hindi, parang wala pa pong malinaw kasi nagbabudget hearing pa po ang Senate eh. Parang nag-iiba-iba po kaya hindi po namin masabi kung ano po yung official na lalabasan ng GAA po ng district GAA na sa... Wala pa po kasi hindi pa po tapos, Your Honor. Ito pong panahon ito. Yung kanina tinuro sa inyo ni Commissioner Singson, parang nakikita ko, hindi nyo alam na meron pa kaya mga flood control project sa inyong distrito. Hindi naman po, Your Honor. Yung nga lang po, hindi po kasi kami nag-i-implement yan. Hindi po, kung meron po kami mga ganyang project, DPWH po kasi ang mas makakapagpaliwanag po niyan kaysa po sa inyong congressman. I think ganun na nga yung naging problema natin. Ano? Maraming mga ipinalusot na mga projects sa distrito na yung sitting congressional district, halos sabihin ko ng hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan o regional office yan, hindi na pinintindi. No? Kaya maraming nangyaring hocus-pocus. No? Maraming anomalya, maraming kickback, maraming ghost. No? So sana matignan nyo po sa distrito. Alamin ko po. At makikipag-usap po ako. Kasi ang alam ko po, nung magkaroon po naman ganyan, ang PNP naman po, Army at saka NBI, nagbisita po sa buong Pilipinas sa mga district tungkol po sa flood control. Di alamin ko po, Your Honor, kung ano po yung findings nila. Maulit ako, no? Yung budget nyo, 1.2 billion, ang request nyo, 150. Sabi sa akin kanina, may time na nagalit kayo, ba't lumaki? Hindi ba sabi niyo kanina Hindi sa akin? po. Hindi po ako nagagalit, Your Honor. Nagagalit po ako, hindi po dahil sa lumaki, kundi maliit po. Kasi sa laki nga po ng district namin, palagay ko po, mas may pangangailangan po kami dahil yung pong district ko, iwan na iwan po sa mula lungsod ng San Pedro hanggang San Pablo kasi wala po kaming city. Yung pong, kung umabot po ng 1.2, ngayon hindi ko po alam kung aabot kami ng 1.2 dahil nga po sa hindi pa po tapos ang budget. Magpapasalamat po kami pero kulang po ang budget na yun. Yung paano anak ninyo na siya ang congresswoman, hindi rin nyo alam kung magkano yung mga budget na natanggap niya o inirequest niya? Hindi po kasi ako nakikialam doon po sa panunungkulan ng aking anak, Your Honor. Hindi po ako nakikialam. Kaya lang dito, hindi ka rin nakikialam sa amount dahil hindi nyo alam na meron pa lang flood control na binibigay sa probinsya ninyo. Di ba? Ganun ang sinasabi nyo? Hindi rin kayo nakikialam. Buong Laguna, buong Pilipinas naman po yan kasi nga po, project po ng DPWH yan. Ngayon po, yan po ay kung meron pong dumating sa amin, pinoproseso po ng DPWH yan. Doon po, hindi po kami nakikialam kasi ibibidin po yan, i-implement po yan. So hindi nga kayo nakikialam dun sa ibang project? Ay, hindi po. Tsaka hindi nyo alam din? Ay, alam ko po, pero hindi po ako nakikialam. Alam nyo lahat o alam nyo yung konti na? Hindi ko po... ano po ba? Hindi ko po masagot. Hindi, alam ba nyo yung kabuuan ng project sa inyo o di mo alam po? O alam mo yung konti lang alam mo? Kasi hindi ko maintindihan kung alam mo, hindi mo alam eh. Alam ko po, Your Honor. So alam mo lahat? Yung buong 1.2 billion, alam nyo lahat yun? Opo, kasi po, yun po naman ay sinasubmit po sa Congress sa GAA. po. Opo, sa NEP po muna, sa NEP. Sa NEP po sa muna. NEP, akala ko sa NEP 150 lang ang yun po pinapasok. yung local projects po yun, Your Honor. Oo. Yung pong mga nire-request namin. Pero ang nagsasubmit po ay ang DPWH, pagdating po naman sa mga farm to market, ang DA, kung ano man po, o kung ano man po, halimbawa, yung pong may mga ganong program, yun po yung NEP na kasama. Yung pong sa DPWH, yun po, umaabot po yun minsan ng 900 o 1.2. O kung ano po ang nire-request ng DE at saka ng region po sa secretary, kung ano po ang lalabas do sa NEP.
Pagkatapos po ng NEP, yun po, pupunta po yung sa GAA. Hindi naman po namin pinapakalma na yun So kasi yung karamihan ng 1.2 billion, nasa NEP na. So umpisa pa lang. nang tiyak na Hindi, mali naman po. kasi ako, nakikita ko, may tinaas yung budget ninyo, wala kayong sinasabi. Iba naman, di alam ang kanilang budget. Iba naman, sinasabi nila na yung kanilang budget, dinagdagan na hindi nila alam. So, sa akin, ang nakikita ko lang, wala kayong communication ng DPWH o ng speaker ninyo tungkol sa budget ninyo.